Papalitan ng BRP Gabriela Silang ang BRP Teresa Magbanwa sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Matapos ito mag-overheat habang tinataboy ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Naghain na ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China dahil sa pananatili niya sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. May unang balita si Bernadette Reyes. Namataan ng China Coast Guard 5901 sa layong 66.69 nautical miles sa Pundakit, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, paikot-ikot ang tinaguriang monster ship malapit sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal at sa coastline ng Zambales. Bago ito, napalayo na ng BRP Teresa Magbanwa ang monster ship. Pero nagkaabirya ang barko ng PCG. BRP Teresa Magbanwa experienced overheating of its auxiliary engines. That's why it returned to the port of Bataan. That is primarily the reason kung bakit ang China Coast Guard was able to once again come near at a distance of 67 nautical miles. Papalit sa BRP Teresa Magbanwa ang BRP Gabriela Silang pero mas maliit ang barkong ito at nasa kalahati lang ng haba ng monster ship ng China. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsasagawa na rin ng maritime patrol ang aircraft ng PCG na may kakayanan magpadala ng radio challenge sa China Coast Guard vessel. Coast Guard, CD5901, this is BRP Cabra. Please leave this area immediately. Over. Nitong January 5 pa nire-radio challenge ng BRP Cabra ng PCG ang monster ship na nooy mahigit 50 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Pero mahigit isang linggo na, hindi pa rin umaalis ang monster ship. Nitong January 10, nire-radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa ang mga barko ng China na namataan 70 to 80 nautical miles mula Zambales. China Coast Guard Vessel 3304. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Sa isang punto, nag-deploy ang China ng helicopter ng kanilang People's Liberation Army Navy. Bagay na tinawag na provocative o mapanghamon ng National Maritime Council. Mariin nilang tinutulan ng patuloy na illegal presence ng mga barko ng China na pinalalala raw ang tensyon. Taliwas din daw ito sa Freedom of Navigation, Innocent Passage, Maritime Zone Act ng Pilipinas, United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 arbitral ruling. Hinikayat nito ang China na irespeto ang batas ng Pilipinas at utusan ng mga barko nito na tigilan ang paglabag sa ating EEZ. Naghain raw ng diplomatic protest ang Pilipinas. Sa trilateral meeting ng Pilipinas, Amerika at Japan, pinuri ni outgoing US President Joe Biden si Pangulong Bongbong Marcos sa paghawak nito sa anyay agresibong mga hakbang ng China. Batay sa press release ng Presidential Communications Office, umaasa si Biden na itutuloy ng papalit sa kanyang si US President-elect Donald Trump ang pagtutulungan ng Pilipinas, Amerika at Japan sa maritime security at iba pang issue. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Muli iginit ng China na naayon sa batas at makatwiran ang ginagawang pagpapatrol ng China Coast Guard. Hinimok nilang Pilipinas na tigilan ang anilay malisyosong mga akusasyon. Dagdag nila may legal na basehan ng kanilang karapatan at soberanya sa South China Sea. Yan ay kahit pa dati nang nanalo ang Pilipinas sa 2016 arbitral ruling.